Magandang araw po sa ating lahat. Happy Sabbath sa lahat ng mga kapatid at sa lahat ng mga kaibigan. Kayo po ay pinapaabutan ko ng isang mainit na pagbati mula sa inyong mga kapatid at mga manggagawa dito po sa bansa ng Singapore. Salamat po ng marami sa ating pamunuan sa pangunguna ni Pastor Parulan at ng ating mga manggagawa sa pagbibigay ng pagkakataon upang tayo ay magkaroon ng pangangaral online na ating pinamagatang Tanging Pag-asa. Pinapupurihan po natin ang ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng kalakasan at pagkakataon at panahon kahit sa gitna ng pandemya upang patuloy nating masuri, mapag-aralan at patuloy tayong lumago sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na kasulatan po, sa aklat ng Heneses, simula sa Kapitulo 1, Kapitulo 2, ay ipinakita sa atin ang napakagandang nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ang totoo po nito, sabi sa Heneses Kapitulo 1, talatang 31, nang makita ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng gawang kanyang nilikha at ginawa, ay sinabi niya, napakabuti. God saw everything that He has created and He declared, it was very good. At ang buhay at ang kasaganaan ay naranasan po ng ating unang mga magulang si Adan at Eva. Kaibigan, ang panukala ng ating Panginoong Diyos, ikaw at ako, at ang buong sangkatauhan ay magkaroon ng kaligayahan, ng kalakasan, ng kalusugan, at ng buhay na walang hanggan. Walang ibang tao, walang ibang nilalang dito sa buong mundo ang may malalim na malasakit sa iyo na nagpapanukala at may nais na guminhawa ka. Walang ibang bagay dito sa sanglibutan ang maaaring magbigay sa iyo ng tunay na kaligayahan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Samantala, sa pagpasok ng kasalanan sa aklat ng Heneses Kapitulo 3, nang ang ating mga magulang and in turn tayong lahat ay naniwala sa pangdaraya ng kaaway ng ating Panginoong Diyos, ang kasalanan ay nakaabala sa panukala ng ating Panginoong Diyos na ikaw at ako ay mabuhay ng masaya. Dahilan sa kasalanan, nagpasimulang tumulo ang luha, nagpasimulang makasaksi tayo ng kamatayan, nagsimula tayong makaranas ng kalungkutan, nalaglag ang mga dahon mula sa mga puno at nagkaroon ng napakaraming mga kalamidad. Tayo ay nagkaroon ng buntong hininga, nagsimulang pumatak ang luha sa ating mga mata, nagkaroon tayo ng napakarami at samot-saring mga suliranin sa ating kapaligiran, sa ating sarili at maging sa kalikasan. Ito ay dahil sa pagpasok ng kasalanan. At kayong 2020, may isang bagay kang mararamdaman. May isang bagay kang mapapansin. Sa pagpasok ng 2020 ay magkakasunod at malalakas na mga trahedya ang ating naranasan na anupat sunod-sunod at hindi pa tayo nakakahinga ay waring hindi matatapos. Ang ating sanglibutan is not going to the new normal. Hindi na siya babalik patungo sa mabuting pinanggalingan natin. Siya ay dahan-dahan at patuloy at tiyak na nagmamarcha sa kanyang tiyak na kawakasan, sa kanyang pagkawasak at sa katapusan ng sanglibutan. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, kung ang inyong inaasahan pa rin ay nasa sanglibutang ito at kung ang inyong pag-asa ay nakasalalay pa rin sa pagpapanubalik ng mga dating bagay na normal, ang ating pag-asa ay masisiphayo, kayo ay mabibigo sapagkat ang sanglibutang ito ay matatapos at magwawakas. Ang polusyon, ang kaguluhan, ang krimen, ang samot-saring mga sakit na ating nararanasan ay wawakasan ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat po ng Apokalipsis, sa huling aklat ng banal na kasulatan, ay muling ipinakita ang bagong hardin ng Eden, ang bagong paraiso, at doon ay nakita natin kung paanong binago ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay. Mula sa aklat ng Heneses na paraiso, at sa mga sumunod na aklat hanggang makarating sa huling aklat ng banal na kasulatan, sa buong gitna nito
ay ang pagsusumikap ng ating Panginoong Diyos na ikaw ay maibalik niya sa paraiso, maibalikan niya sa buhay na walang hanggan, maibalikan niya sa kaligayahan, maibalikan niya sa walang kamatayan, maibalikan niya doon sa hardin na nawala sa atin sa pamamagitan ng kasalanan at maaari tayong makabalik doon sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay maliwanag na naiintindihan ni Pedro nang sabihin niya sa 2 Pedro 1:19, "At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso." Opo mga minamahal, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay maliwanag na nagsabi sa atin ng ating mapalad, maganda at maluwalhating hinaharap. Ito po ay lumiliwanag sa ating mga puso sa gitna ng mga uncertainties, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng ating mga pighati. Ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan ay lumiliwanag at sumisilang sa ating mga puso. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, talatang 1, pinasilip si San Juan sa bagong langit at bagong lupa. At ito po ang kanyang sinabi, "Nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na." Opo mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, itong lupa na ating tinatahanan ngayon ay babaguhin ng ating Panginoong Diyos. Isang araw mawawala ang lahat ng mga bagay dito sa lupa. Lahat ng iyong inimpok, lahat ng iyong pinagpaguran, lahat ng iyong pinagpuyatan, at lahat ng mga bagay na inasahan mo dito sa sanglibutan ay pawang mawawala at magkakaroon ng isang bagong langit at ng isang bagong lupa na tatahanan ng katuwiran. Itong bagay na ito ang inasahan at tinanaw ng mga propeta at ng mga patriarka. At ngayong tayo ay nasa mga huling yugto na, huling bahagi na ng kasaysayan ng sanglibutan. Ito din ang ating inaasahan. Sa Hebreo Kapitulo 11, talatang 8, ito po ang sabi ng banal na kasulatan kay Abraham. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Mula pa po sa lumang tipan, ang mga tao noon ay umaasa na sa isang bayan na may kinasasaligan at ang nagtayo ay hindi mga tao, kundi ang Panginoong Diyos. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang pangako. Ngunit kanilang nangakita na natatanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya't hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Ito po ang isang malinaw, payak at simpleng katotohanan. Tayo na mga Kristiyano at sumusunod sa ating Panginoong Diyos, tayo ay mga manglalakbay. Tayo ay tumitingin doon sa makalangit na lupain, sa magaling na lupain, sa makatuwid bagay. Ang langit na ang may gawa ay ang ating Panginoong Diyos mismo. Mga minamahal, ngayong araw pong ito, kayo po ay pawang manglalakbay. Ang inyong tirahan ngayon ay temporary shelter lamang. Ang inyong mga bahay ay pangsamantala lamang. Huwag niyo pong ipupugal, itatali ng mahigpit ang inyong mga puso at ang inyong pag-asa sa mga kinalalagyan nyo ngayon. Yan ay mga temporary at pangsamantala lamang. Ang ating pag-asa na mananatili magpakailanman ay ang bagong langit at bagong lupa na inihahanda ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. Ito ang ninanasa ng mga banal. Ito ang kanilang pinaka-aasam-asam, ang bagong langit at bagong lupa. Sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, talatang 24, na isakripisyo ni Moises ang lahat ng bagay sa kanya sapagkat inaasahan din niya ang gantimpala ng Panginoong Diyos. Sa pananampalataya, sabi ng Biblia,
nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Sabihin nyo nga, nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Alam nyo, sa mundong ito, halos lahat ng mga bagay ay lumilipas. Bumili ka ng bagong cellphone, sa susunod na buwan bay bago na naman. Kumupas na. Bumili ka ng bagong sasakyan, sa susunod na taon, meron na namang bagong modelo. Yung isang taon mong nabili, kumupas na, lumipas na. Ang bahay na maganda, kahit na marmol, kahit na tiles, kahit na granite, kahit na napakaganda ng inyong pagkakagawa, paglipas ng ilang taon, bago na naman ang mga disenyo, bago na naman ang mga bahay, at ang iyong bahay ay kumupas na. Mga minamahal, nauunawaan ito ni Moises. Kaya pinili pa niya ang tampalasanin basta kasama ang bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng kaligayahan sa pagkakasala. Kayo po na mga nagpasyang magpabautismo, kayo po na nagpasyang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong personal na tagapagligtas, kayo po ay matatalino. Kayo po ay nagpasya ng isang mabuting bagay na pakikinabangan ninyo ng walang hanggan. Kayo din mga kapatid na nauna nang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa buhay na ito, meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa kaligayahang hindi kumukupas, kundi mananatili magpakailanman. Ang sabi na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Mga minamahal, yan ang ating gagawin sa panahong ito. Tititigan natin ang gantimpalang kabayaran, sapagkat kapag tinitigan mo ang mga suliranin sa buhay, dadalwa ang ating mata. Yun ang palagi nating makikita. Ngunit kailangan nating iangat ng kaunti pa ang ating mga mata at tititigan natin sa kabila ng pagsabog ng bulkan, sa kabila ng mga lindol, sa kabila ng mga bagyo, sa kabila ng mga tsunami, sa kabila ng kanser, sa kabila ng pagtanda, sa kabila ng mga pagkakasakit, sa kabila ng napakaraming problema, sa kabila ng kagutuman, sa kabila ng pandemya, ang sabi ng banal na kasulatan, meron tayong gantimpalang tinititigan. Ang pag-asa natin ay hindi sa buhay na ito, kundi doon sa buhay na walang hanggan na inihahanda ng ating Panginoong Diyos. At dahil sa pag-asang iyon, apektado din ang buhay natin sa buhay na ito, sapagkat nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nagkakaroon tayo ng katahimikan. Nagkakaroon tayo ng kaligayahan, anuman ang ating pinagdaraanan, sapagkat natitiyak natin isang araw, maayos din ang lahat. Sa unang Korinto Kapitulo 2, talatang 9, ito po ang sabi, datapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Kayo po ay tumigil pansumandali at inyong isipin, isara nyo ang inyong mga mata at inyong isipin ang pinakamagandang lugar na inyong napuntahan na. Kayo po ay iniimbitahan naming pumunta dito sa Singapore. Napakagandang bansa. Saan man kayo tumunga dito, makikita nyong napakalinis, napakaganda. Ngunit halos lahat po dito ay pawang mga man-made. Kakaunti po yung natural na beauty o natural resources nila dito. Isipin nyo na yung pinakamalinis, pinakamagandang lugar, pinakaorganisadong lugar, yun daw ay walang kapara. Yun daw ay napakaliit lamang kumpara doon sa inihahanda ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, nang pasilipin nga si Juan sa langit, ang sabi niya, nakita ko ang bagong langit at bagong lupa sapagkat ang unang langit at unang lupa ay wala na. At sa talatang 2, nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Alam niyo po, tayo ay naka-attend na ng maraming kasalan. At makikita niyo po na talagang yung mga dalagang kinakasal, that's the best and that's the most prettiest and the best time of their life. Sila po ay napakagaganda. Yun daw pong bagong Jerusalem ay nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nahahanda at nagagayakan talaga sa kanyang asawa.
Napakaganda po. Kapag ka lumakad na yung dalaga doon sa aisle at tumugtog na yung walk hand in hand, ay alam niyo po, ang ating mga puso ay waring nalulusaw sapagkat nakikita natin ang kagandahan ng dalaga at ng okasyon na nangyayari. Alam niyo po, ganun din ang bagong langit at bagong lupa. Ang ating mga puso ay mapapaiyak sa katuwaan, sa kaligayahan, at lahat ng pait na inyong pinagdaanan ay pawang mapaparam at mawawala dahilan sa kagandahan ng langit. Hayaan niyo pong silipin natin kung ano ang nasa langit. Sabi sa Apokalipsis 21:10, dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. So ito pong si Juan ay nasa isang mataas na bundok. Tinitingnan lamang niya mula sa malayo yung bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit. Ang sabi ng banal na kasulatan na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta, na may 12 pintuan at sa mga pintuan ay 12 anghel. At may mga pangalang nakasulat sa mga yaon na siyang sa 12 angkan ng mga anak ni Israel. So ito po ay isang napakalaking bayan na meron daw 12 pintuan at bawat pintuan ay nakasulat ang pangalan ng 12 angkan ng Israel. May pintuan daw po ito sa silanganan, 3 pintuan. Sa hilagaan ay may 3 pintuan. Sa timog ay may 3 pintuan. At sa kanluran ay may 3 pintuan. Ang langit ay may access para sa lahat ng bahagi ng sanglibutan. Galing ka man sa kanluran, sa hilaga, sa timog, sa kanluran, ay merong access, nakabukas ang pintuan ng langit para sa iyo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Ang langit ay puno ng pintuan sa lahat ng dako ng kanyang malaking building, sa malaking kuta, upang ang lahat ng sulok, lahat ng panig ay mayroong access at sila ay makakapasok. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin niyo po ang ina-highlight dito, yung 12 pintuan di umano ay yung tinatawag natin na 12 angkan ng Israel. Pagkatapos yung 12 pinagsasaligan o pundasyon ay yung nakasulat ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ano po ang ibig sabihin nito, mga minamahal? Ang ibig sabihin nito, yung mga pangalan ng mga Israelita, 12 angkan, at ang pangalan ng 12 apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Sila po ay hindi mga perfect na mga tao. Sila po ay taong may mga kahinaan din. Si Pedro ay magagalitin. Si Tomas ay madaling magkaroon ng pagdududa. Hindi siya madaling magtiwala. Madali siyang mag-agam-agam at mag-alinlangan. Ganon din po yung tinatawag natin na mga anak ni Juan, si Pedro, at yung mga ibang mga apostol, kung saan meron silang tinatawag naman natin na mga character problem. Ganon din po yung 12 anak ni Israel. Meron sa kanilang mga masasamang ugali, meron silang mga magagalitin, meron sa kanilang mga kulang din ng tiwala. Itong 12 angkan ng Israel na itong mga minamahal ay kumakatuwan sa iyo at sa akin. Sila ay mga imperfect na mga tao, ngunit sila ay mayroong mga pintuan doon sa langit. Ano man ang imperfections mo sa araw na ito, ikaw ay may lugar sa langit. Ikaw ay may bahagi sa langit. Sino ka man, meron kang papasukan doon sa langit. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa kabila ng ating mga imperfections at mga kakulangan, ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay sa atin ng access sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang langit daw po, ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Ang 12 pintuan ay 12 perlas at bawat pinto ay 1 perlas at ang langsangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nag-aaninag na bubog. Ang langit po ay gawa sa dalisay na ginto. Ang kanyang mga pintuan na napakalalaki ay yung tinatawag nating isang buong perlas. Ang langit ay napakahalaga sapagkat ikaw ay mahalaga.
Mga minamahal, kung dito sa lupa, hindi kayo pinalad na magkaroon ng malaking mga bahay, magagarang mga bahay, kung ang bahay nyo ay mas malakas pa ang tulo ng ulan sa loob kaysa sa labas kapag ka umuulan, kung ang bahay nyo ay dikit-dikit, kung ang bahay nyo ay sapat na upang matulugan, huwag kayong masisiraan ng loob, sapagkat sa langit na bayan, may lugar kayo na isang bahay na dalisay na ginto. Wala pa pong pinakamayamang tao dito sa mundo ang nagkaroon at nagtayo ng bahay na mansyon na dalisay na ginto, pure gold, sapagkat marahil mananakaw ito or marahil hindi sapat ang kanilang kayamanan upang magpatayo ng isang buong bahay na dalisay na ginto. Alam nyo nga po, sa Inglaterra, sa United Kingdom, alam nyo po, meron doong nakadisplay na isang toilet bowl na ginto. Alam niyo po, napakaraming attempt upang nakawin. At nagkaroon na nga po ng pagtatagumpay ang ilang magnanakaw. It was, I think, last year or the other year, kung saan yung display na yon na usable talaga na toilet bowl na isang ginto ay nanakaw. Imagine niyo po, kung paanong sa bagong langit at bagong lupa ang inyong mansyon ay solid and pure gold, mga minamahal. Pagkatapos, sa Apokalipsis 22:1, ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning, na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng langsangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang mga bunga, na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa mga bansa. Opo, sa bagong langit at bagong lupa, may napakagandang tahanan, ginto. Manatili lang po kayong humahawak sa ating Panginoong Diyos. Kayo po ay bibigyan ng ating Panginoong Diyos ng magandang tahanan. At hindi lang magandang tahanan, doon po sa langit, mga minamahal, meron daw napakaraming pagkain. Isipin niyo po, yung isang puno namumunga ng 12 iba't ibang klase. Opo, sa isang puno, pwede niyong pagsamasamahin ang inyong mga paborito marahil doon. Lagay nyo, ito pong punong ito ay pampagaling sa lahat ng mga bansa. So maganda yung bahay mo. Natural, kung maganda naman yung bahay mo, wala ka namang makakain, hindi din maganda. Yung magandang bahay daw po doon, meron daw pong maraming pagkain. At isipin nyo kung langit na ito, yung mga pagkain doon ay mga fresh, matatamis, masasarap, at tunay na kayo ay mabubusog at kayo ay masasatisfied. Mga minamahal, para po sa kagaya namin na hanggang lumaki kami nangungupahan ng bahay. May mga panahong nag-aalala kami ng susunod naming pang-upa sa bahay. May mga panahon po na wala kaming maiupa sa bahay. At may mga panahon kami ay halos pinapalayas na sa inupa naming bahay dahil wala kaming maibayad. Para po sa atin na mga hindi pinagpala ng ating Panginoong Diyos at nagkaroon ng sariling mga bahay, kayo po ay manatiling nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Laksan niyo po ang inyong mga loob, sapagkat sa langit na bayan, meron po kayong ginto at mansyon na bahay. Sa atin po na palaging hinahanap ang ating kakainin sa araw-araw, tayo'y naghahanap buhay at nakikipagsapalaran, umuuwi ng gabi dahilan sa paghahanap buhay upang may maihain sa mga hapagkainan, at umaalis ng madaling araw upang tiyakin ang inyong asawa at mga anak ay may makakain araw-araw. Manatili po kayo sa ating Panginoong Diyos, sapagkat darating ang araw, hindi niyo na po poproblemahin ang mga pagkain. Kayo po ay bibigyan ng ating Panginoong Diyos na higit pa sa inyong kinakailangan. Ito ang bagong langit at bagong lupa. Hindi niyo na po kailangang magpuyat, hindi niyo na po kailangang mapawisan, hindi niyo na po kailangang magbanat ng inyong mga buto, o di kaya naman talaga sumakit ang inyong mga katawan sa paghahanap buhay at kulang pa rin. Sumampalataya kayo sa ating Panginoong Diyos. Sa susunod, kapag siya ay dumating at dadalhin tayo sa langit na bayan, tayo po ay may tiyak na kasaganaan. Sa Isaiah 35 verse 1 ay sinabi din kung ano ang meron sa bagong langit at bagong lupa. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasayang, at ang ilang ay magagalak at mamumulaklak na gaya ng rosa. Karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain, ni ang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Sa bagong langit at bagong lupa daw po, mga minamahal, wala nang mga holdapper, wala nang snatcher,
Wala nang riding in tandem. Wala na po doon na aalalahanin tayo na baka tayo ay saktan, baka tayo patayin, baka tayo pagnakawan. Wala na po doong giyera, wala na po doong bomba, wala nang missile, wala na po doong mga kaguluhan, wala na po doon yung tinatawag nating mga patayan, kundi magkakaroon daw po ng kapayapaan at ang mga kuta ay tatawaging kuta ng kaligtasan. Doon sa bagong langit at bagong lupa, tayo ay magkakaroon ng tiyak na kapayapaan. Ngayon ay lagi tayong nag-aalala sa darating na mga giyera, doon sa kasamaan na po pwedeng dumating sa atin, sa kamatayan, ngunit sa bagong langit at bagong lupa. Ito ay mapupuno ng kapayapaan at ng katahimikan at ng kasayahan. Sa Isaias 11:6, inilarawan din ang bagong langit at bagong lupa. Ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahigang kasiping ng batang kambing, at ang guya at ang batang leon at ang patabain na magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. At ang baka at ang asno ay makinginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami gaya ng baka. Hindi sila magsisipanakit o magsisipaniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Opo mga minamahal, ang bagong langit at bagong lupa ay lugar kung saan ang tao at ang hayop ay titirang payapa na magkakasama. Hindi po orihinal na panukala ng ating Panginoong Diyos na ang tao ay kakain ng hayop at ang hayop ay kakain ng tao. Ang tao ay mananakit ng hayop at ang hayop ay mananakit ng tao. Nakakabagbag ng damdamin kapag nakikita natin na sinasaktan ang mga hayop. Nakakabagbag ng damdamin kapag nakikita natin kung paano sila nahihirapan at dahil doon sila ay nakakasakit na din ng tao. Mga minamahal, sa bagong langit at bagong lupa, wala na po ang karahasan. Wala na po ang tinatawag nating pagpatay o kaguluhan between human and between animals. Magkakaroon na po ng lubos na kapayapaan and harmony. Sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, talatang 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Sa bagong langit at bagong lupa daw po, ang ating mga katawan ay pawang mababago. Magiging katulad ng kaluwalhatian or ng maluwalhating katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Aklat ng Isaias ay binanggit po ang detalye nito sa 35 talatang 5. Kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Magkakatotoo po yung kanta na naririnig natin sa Pilipinas na doon po sa amin, bayan ng San Roque, may nagkatuwaan 40 pulubi. Kumanta daw yung pipi, sumayaw daw yung pilay, nakinig daw yung bingi at nanood ang bulag. Yan po ay mangyayari sa bagong langit at bagong lupa, sapagkat makakakita ang mga bulag, ang mga pilay ay luluksong parang usa, ang mga pipi ay aawit, sapagkat doon ay bubukal ang tubig at bubukal ang kalakasan at ang kasaganaan at ang kalusugan sa bagong langit at bagong lupa. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Alam nyo, dito sa lupa, tayo ay dumaranas ng iba't ibang mga karamdaman. Marami sa atin ay mayroong sakit sa mga katawan, sakit sa mga kasukasuan. Marami sa atin ay pamilyar na sa ospital. At nang dumating nga ang pandemya ng COVID-19, ang ating vulnerabilities, ang ating kahinaan ay na-expose. Ang ating buhay ay saglit lamang. Ang ating buhay at kalusugan ay tunay na hindi natin hawak, kundi hawak ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, may isang araw na darating, may isang lugar na patutunguhan ang mga sumampalataya sa ating Panginoong Diyos, wala na doong pagkakasakit,
wala na doong ICU, wala nang emergency room, wala nang pandemic, wala nang face mask, wala nang face shield, wala na doong buntong hininga, wala na doong mga masasakit na mga katawan. May isang araw na darating na wala nang kapansanan doon at makakakita ang lahat ng mga tao. Sabi ni San Pablo sa unang Korinto 15:51, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Opo mga minamahal, isang araw mawawala ang lahat ng sakit sa ating mga katawan. Mawawala ang lahat ng ating mga infirmities, lahat ng ating mga wrinkles, lahat ng mga mapuputing buhok. Isang araw ay hindi ka mapapagod, magkakaroon ka ng kalakasan para po sa inyo na hinawakan ng mahigpit ang inyong mga mahal sa buhay, samantalang sila ay nag-aagaw buhay sa mga ospital, sa mga inyong mga bahay marahil, sa inyo na mga nakakita ng kamatayan sa pamamagitan ng karamdaman, mga mahal sa buhay na biglang nawala sa atin sa pamamagitan ng mga pagkakasakit. Isang araw po na darating, makikita niyo muli sila upang hindi na muling maghiwa-hiwalay. Isang araw po, wala ng pagkakasakit. Isang araw po, wala nang mga mahal na gamot na bibilhin upang kayo ay maka-extend lamang ng mga taon sa inyong buhay. Isang araw po, wala nang dialysis. Isang araw po, wala nang radiotherapy. Isang araw po, wala na ang mga masasakit na mga tinatawag nating mga injection na tinatanggap natin. Isang araw po, lalakad tayo ng mabilis. Isang araw po, meron na lamang kalusugan. Para po sa inyo na sa oras na ito ay nakikinig, na kayo ay may binabatang karamdaman. Para po sa inyo na may binabatang sakit sa katawan sa oras na ito ng inyong pakikinig, humawak po kayo ng maigpit sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Magtiwala po kayo sa kanyang mga salita. May isang araw na darating na ipagkakalob nila sa inyo ang tunay na kalusugan, ang buhay na walang hanggan. May isang araw na wala ng karamdaman sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang aking pong ama ay kinuha sa amin nang ako'y mga 3 taong gulang pa lamang. At maaga na hindi ko naranasan ang magkaroon ng ama, at aking tinatanaw ang isang pagkakataon kung saan may lugar na wala ng kamatayan, wala ng paghihiwalay, at lugar kung saan wala ng pagkakasakit, wala ng magdaramdam, wala ng kailangang manghiram ng pera upang may maipagamot, at minsan tinatanggihan ng mga ospital yung mga mahihirap na walang kakayanan na magbigay ng tinatawag nating mga advance payment. Kung kayo po ay kabilang sa mga taong ito, kabilang sa mga taong may karamdaman, kabilang sa mga taong naghihinagpis dahilan sa marahil sa inyong personal na karamdaman o karamdaman ng inyong mga mahal sa buhay, umasa po kayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. May isang araw na darating, wag po kayong bibitiw sa Kanya, anuman ang sakit, anuman ang hirap, anuman ang hapdi na inyong pinagdaraanan, wag kang bibitiw kay Kristo. Sapagkat may isang araw na darating na paggagalingin Kanya at hindi na magkakaroon muli ng karamdaman at ng kasakitan doon sa langit na bayan. Sa aklat ng Apokalipsis, nang mamasdan ito ni San Juan, kanyang nasabi, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Tayo po na humagulhol ng malalim, tayo na nakaranas ng mga aksidente, tayong halos hindi na mapatid ang ating mga luha at mga buntong hininga. Papahirin ng Panginoong Diyos ang luha sa bawat mata. Hindi na po magkakaroon ng kamatayan doon sa langit. Hindi na magkakaroon ng dalamhati. Hindi na magkakaroon ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay na ito ay pawang nagsilipas na. Kabi-kabila ang nararanasan nating mga aksidente at mga sakuna. Sa isang iglap ay po pwedeng mawala sa atin ang ating mga mahal sa buhay. Nakakita na ako ng mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan natin na halos wala nang mailuha. Paus na sa pagsigaw,
sa sakit ng loob na kanilang nararanasan sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, sa hinagpis na ang kanilang mga bagong graduate na mga anak ginahasa at pinatay, mga sanggol na minolestya at sinaktan. Saksi tayo sa hirap ng buhay dito sa sanglibutan. Batid natin araw-araw ay binabandera ito sa mga balita at ang pinakamasaklap kapag personal nating naranasan. Ngunit may isang araw na darating, kumapit ka lang kay Jesus. Magtiwala ka sa Kanya. May tanging pag-asa kay Jesus ng buhay na walang hanggan ng kaligayahan, ng wala ng kamatayan. At sinabi niya sa akin, ang sabi sa 22:6 ng Apokalipsis, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. At ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu, ng mga propeta, ay nagsugo ng Kanyang anghel upang ipakita sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyaring madali. Opo mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pinag-aaralan sa oras na ito ay isang bagay na tunay, isang bagay na po pwede nating mapanghawakan sapagkat ipinakita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga propeta upang magkaroon tayo ng kaaliwan, magkaroon tayo ng pag-asa. May isang araw na darating na mabuti and everything will be all right for eternity with the Lord and Savior Jesus Christ. Sa Mateo 8:11, samantalang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kung anong mangyayari doon, sinasabi niya, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Opo mga minamahal, isang araw doon sa langit, pwede tayong maupo kasama daw ni Moises. At marahil may tatanong kay Moises, Moises, paano ba yung na-part yung Red Sea? Nabaha? Paano nangyari yun? Moises, paano ba itsura ng bumababa yung mana galing sa langit? Wow, paano nangyari? Everyday talaga may ganun. Anong lasa, Moises? Tapos anong itsura nung yung bato pinupok mo tapos lumabas yung tubig, Moises? Wow, that must be amazing. Imagine magkakaroon kayo ng opportunity to sit down with Moses. Huwag kayong mag-alala kahit na very famous siya at sikat na sikat ka. We have an eternity. I believe you will have one day to sit down with him and you will have to listen to his wonderful stories kung paanong napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Marahil mauupo din tayo doon kasama ni Daniel at makakukwentuhan mo siya at matatanong mo siya, Daniel, nung kasama mo yung mga leon, di ka ba natakot? Anong nararamdaman mo? Ganyan. At maaaring kukwento sa atin na Daniel, masasabi niya sa atin, nandun si Jesus, nandun ang kanyang anghel, hindi niya ako pinabayaan. Nakaka-inspire, makausap at makaupuan itong mga taong ito na nakaranas ng himala sa kanilang mga buhay. Gusto ko din kausapin si Pedro. Ay tatanong ko sa kanya, Pedro, nung lumulubog ka, anong feeling? Tsaka nung lumalakad ka sa tubig, paano nangyari yun? Nakalakad ka sa tubig, gaano katagal? Tapos nung lumubog ka, anong nangyari sa'yo? Anong nararamdaman mo? Natakot ka ba? At marahil marinig natin kung ano mga sinasabi nila sa kanilang karanasan kay Jesus. Alam nyo, marahil naman sila ay titingin sa atin at sasabihin sa iyo, Igan, ano ang iyong kwento? Paano ang himala ng Diyos sa iyong buhay? Or Maria, maaring itatanong niya sa iyo, or Jose, or kabayan na nakikinig yon, siya ay tutungo sa inyo at mababaling ang lahat ng mga mata. Mike, ikwento mo nga sa amin, paano ka tinulungan ng Diyos? Paano ka nagtagumpay? Kahit nag-alanganin ka, paano ka binigyan ng kalakasan ng ating Panginoong Diyos? Paano mo isinakripisyo ang lahat? Alang-alang sa salita ng ating Panginoong Diyos, maaring babaling sila sa iyo at sila din ay makikinig ng iyong mga kwento kung paanong binigyan ka ng Diyos ng biyaya at ng kalakasan. Doon daw sa langit, sa Apokalipsis 22:3, hindi na magkakaroon pa ng isinumpa. At hindi naroon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon at siya'y paglilingkuran ng kanyang alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Opo, makikita natin doon ang mga celebrities na mga apostles. Makikita natin doon ang mga celebrities na mga patriarka. Makikita natin doon ang lahat ng mga banal na nagsakripisyo at nagtiyaga at umasa sa tanging pag-asa kay Jesus. Ngunit isang bagay ang ating lubos na pinananabikan kapag makikita na natin ng mukhaan ang ating tagapagligtas. Paano kaya tayo titingin sa Kanya? Ngayon pa lang ay iniisip kong hindi ako makakatingin sa Kanya. Ngayon pa lamang ay iniisip kong maiyuyuko ko ang aking mga mata kung sakaling sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ako yung makakarating doon.
Isang araw makikita mo ang tagapagligtas at mauunawaan mo ang kanyang mga plano sa inyong buhay at makikita mong siya ay mabuti, siya ay mahusay at siya ay lubos na nagmamahal sa inyo. Kaya naman ang sabi ni Pablo sa ating huling talata sa oras na ito, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Mga minamahal, kaya pala nasabi ni Pablo, nung maalaman niya at mapatunayan niya sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos na meron siyang magandang lugar na inihanda, sabi niya, hindi kami naghihimagod. Kahit na kami ay pahina, ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Opo mga minamahal, maaaring harapin natin ang kamatayan kung hindi tayo madarat ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Maaaring dumanas tayo ng mga pagkakasakit, ngunit hindi tayo naghihimagod. Hindi nawawala sa atin ng matibay na pag-asa. May isang araw na darating, ang lahat ng ating kapighatian na isang sandali lamang, konti lang, ay gagawa ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatian na walang hanggan. Mga minamahal, sa loob ng serye ng Tanging Pag-asa, ito ang pag-asang aming iniaalok sa inyo. Ang pag-asa sa pamamagitan ni Kristo ng kaligtasan, pag-asa sa buhay na walang hanggan, at pag-asa sa paraiso na para sa iyo. May lugar ka doon. Huwag mo itong babakantihin. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas. At kung ikaw naman, kapatid ko, ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo bilang iyong personal na tagapagligtas, manatili ka sa Kanya sapagkat isang araw, matutupad at mangyayari ang Kanyang mga salita. May tanging pag-asa tayo sa ating Panginoong Jesucristo.